Hello mga ka-legit Davercads! Panibagong updates kung saan Willie Revillame confirm makikiback to back sa Itbulaga sa TV5 at dating Davercads na si Miss Ruby Rodriguez abay may mga bagong revelasyon patungkol sa kanyang pagbabalik Davercads at Itbulaga. Ano nga ba ang kasagutan sa mga katanungang ito? Ang latang yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nanonood, sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, pag-usapan natin ang isang balita na naihatid natin sa inyo kani-kanina lang dahil meron pong mga nagsisirculate na news ngayon at naisusulat online ang balita na kung saan si Maine Mendoza ay may hatid na good news patungkol sa kanyang wish last sa birthday niya nitong March 5 na ginanap sa Itbulaga. At kung hindi nyo pa napapanood yan, just visit my Facebook, my YouTube channel, Dared's Channel. And of course, sabi po dito si Vice Ganda, abay gustong arborin ang isa sa mga kambal ni Miss Atasha Mulak na si Andres Mulak. Natapos na maraming mga revelasyon sa interview na naganap dito kay Miss Atasha. So panoorin po natin yan sa celebrity updates. And now let's talk about our topic for today's video dahil kalat na kalat 21 hours ago kahapon ay isinulat po ito ng isang online news ng Abante kung saan si Mr. Will Revillame ay makakaback to back ng Itbulaga sa TV5. Matindi ang pagbabalik telebisyon ni Willie Revillame dahil kaback to back umano nito sa TV5 ang iconic trio na sina Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon. So tama nga po yung kasabihan na if you can't beat it, join it, diba? Ayon sa mga source ng Abante, second week ng April, pipirma ng contract si Willie sa Kapatid Network. Nagkasundo na raw ang TV5 at si Willie na i-co-produce ang show niya sa 2:30 PM to 4 PM ang magiging time slot. Aba, pagkatapos po ng Itbulaga, next is yung kay Willie Revillame show. Nitong Biyernes ay nakapag-meeting si Willie kina Jane Basas, President ng MediaQuest, and Signal TV Guido Savaliero, President ng TV5, John Andal, CFO ng MediaQuest, at Shena Olaso, VP per Channel and Content, Signal. Sa post ni Attorney Enrique Buco de la Cruz, makikita sa larawan ang naturang meeting. April 2023 ni maiulat ang pagsasara ng lahat ng programa sa ALTV, kabilang na ang Wawawin dahil umano sa mababang ratings nito. So dahil po dito, isa sa mga strategiya at isa sa mga kinakausap sana ni Willie noon ay gusto niyang bumalik sa GMA Network, pero mukhang hindi siya pinagbigyan ng GMA kasi unang-una, pagkatapos niyang tanggihan yung inaalok na panibagong kontrata sa kanya noon dahil nga na-operan siya sa ALTV pero hindi naging successful, and now magbabalik television nga ang isang Willie Revillame pero sa network po or sa tahanan ng TV5. So kinumpirma po dito ni Wawawi or ni Willie Revillame sa kanyang post na makikiback to back siya. Ibig sabihin right after the Itbulaga ay mapapanood na po yung kanyang Wawawin or whatever the program might be, yun po yung pagkatapos ng Itbulaga, siya na po yung mapapanood natin. Typically or technically talaga, pagkatapos talaga ng mga noontime program, ang sumusunod na programa is yung mga teleseries, 'di ba? So sa panghapon kasi sa GMA7 nangunguna po yung serye ng Abot Kamay ang Pangarap. Ilang taon na po yun na umeere. Ngayon, si Willie Revillame ang ipangtatapat dun sa nasabing programa. So, tingnan natin kung ano po yung magiging outcome nito pagkatapos niyang magdesisyon patungkol sa bagay na ito. And aside from that, isang legit Davercads nga ang nagpa-unlock ng interview. So, ang tanong nga lang lahat, ang pinaka-very questions with regards to this is that babalik na nga ba siya bilang isa sa mga host ng legit na Itbulaga bilang legit Davercads? So ang tinutukoy po natin is si Miss Ruby Rodriguez. Inilihim sa Davercads ang paghahanap ng trabaho sa US. Sabi niya, hindi pala ipinaalam ng TV host comedian na si Ruby Rodriguez sa management ng Itbulaga
na naghahanap siya ng trabaho sa Amerika. Yan ang revelasyon ng isa sa mga original Dabarkads nang ibahagi niya ang katotohanan sa kanyang pag-alis ng longest running noontime show sa Asia. Mahigit 31 taon ding naging host, biruin niyo 31 years in the making na co-host si Ruby sa naturang noontime program. Ibig sabihin, from the start na talagang magpo 44 years na kasi ang Itbulaga ngayon eh. So, ilang taon, 'di ba? Kumbaga parang nawala lang kasi si Ruby Rodriguez nung dumating na po yung time na nagkaroon ng pandemic. Ayon kay Ruby, talagang nagdesisyon siya noon na wag munang sabihin kina Tito Soto, Big Soto at Joey De Leon at sa iba pang Dabarkads ang kanyang planong pagtatrabaho sa ibang bansa. Tanging si Pauline Luna lang daw ang nakakaalam ng lahat dahil ang aktres at TV host lang daw talaga ang kanyang BFF sa lahat ng host ng Itbulaga. Sabi ni Ruby, talagang rason ng pagpunta at pagtatrabaho niya sa US ay para maipagamot ang bunso niyang anak na may special needs. Kailangan din na may regular work siya doon sakaling mag-migrate na sila. So isa yun sa mga pinaka-main reason kung bakit pinush nitong si Miss Ruby Rodriguez kasi yung special needs na yon parang mas mabibigyan ng atensyon yung kanyang sakit ng kanyang anak sa ibang bansa. Kwento ng komedyante sa panayam sa kanya sa US-based Filipina host na si Janelle So sa isang vlog sa kanyang YouTube channel. 2 years na siya ngayong nagtatrabaho sa Philippine Consulate Office sa Los Angeles, California bilang staff member. Sabi niya, aalis na sana siya sa Pilipinas para magtrabaho sa Philippine Consulate noong April 2020 pero biglang nagkaroon ng COVID-19 pandemic. May 2021 na nang makalipad siya sa pa-Amerika para simulan ang kanyang work doon. Sabi niya, I kept quiet. It's my private life. This is private and I was quiet about it because you don't know what will happen, okay? That's why I kept quiet. Ang pagbabahagi ni Ruby tungkol sa plano niyang pagtatrabaho sa US. If it is pushed through, they will know. If it doesn't push through, no harm done. Image intact. Katwiran niya. They didn't know. The only person who knew what I was doing that in this business was Pauline Luna because she's my best friend and I know she'll keep quiet about it, sabi pa ng veterans comedian. Hindi naman daw siya pinigilan ni Pauline na umalis dahil nga para rin ito sa anak niya pero ikinalungkot daw ito ng misis ni Bossing Vic. Nang makapasa na si Ruby sa Philippine Consulate Office sa LA noong 2019, nagtungo siya agad sa US para sa kanyang interview. January 1, 2020 ay pwede na siyang magsimula. Nang makapasa si Ruby sa Philippine Consulate Office sa LA noong 2019, nagtungo siya agad sa US para sa kanyang interview and January 1, 2020 ay pwede na siyang magsimula. Pero nakiusap si Ruby kung pwedeng April 2020 na siya mag-start para may sapat na siyang panahon para makapagpaalam sa Itbulaga, lalo na sa producer ng show na si Mr. Tony Tobiera or Mr. T. I said, magpapaalam lang po ako formally to our producer para hindi po ako ma-put on the spot, anya. Ang paalam niya daw ay indefinite leave. Pero napurnada na ang pag-alis ng TV host noong April 2020 dahil sa pagsisimula ng pandemya ng March. Kasunod ang worldwide lockdown. Nangako naman daw ang employer niya sa US na pwede naman siyang magtungo roon kapag maluwag na uli ang pagta-travel. Kasunod nito ay hindi rin niya tinawagan para makabalik sa Itbulaga pero nakagawa pa siya ng teleserye that time sa GMA na Oh My Love noong 2021 at pagkatapos nito ay saka siya lumipad patungong US. When they fully open, I got an email. Can you come now? I said okay. Around April, I booked a ticket and arrived May 2021. Tapos meron pa noon before you go to work, quarantine for 10 days, pagbabahagi pa ni Ruby. So, yun po yung ilan sa mga kaganapan nga sa buhay ngayon ni Miss Ruby Rodriguez. So, ang tanong nga ng ilan sa mga vloggers and na nag-interview dito kay Miss Ruby Rodriguez, tinatanong siya, if she's given a chance to go back to Itbulaga, babalik daw di umano ba siya? So, yun po yung isa sa mga katanungang tinanong sa kanya. Pero mukhang mas pinili niya pa rin talaga na manatili sa US kasi maganda na po yung work ni Miss Ruby Rodriguez kasi nagwo-work siya sa Philippine Consulate kung saan mas nakikita at naalagaan niya yung kanyang bunsong anak. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.